Morning. Ilan pa ba ID, boss? Sa Escalera? Escalera po, alas 4 po ako pinipin. Alas 4 pa ba? So, pagka Monday to Tuesday, Monday to Friday, 48 na Sa Coffee Rush? Coffee Rush po. Oo, doon na lang kami. ID na lang po kayo. Ako, ID. Sumay. Nalimaga. What's up? Mapagpalang araw mga ka-road venture, mga RV Natics natin dyan. So, dito tayo ngayon sa Escalera. Yun, so kaka-bless lang nito si si Atake. Si Atake ang pangalan nito. Yan. So mga Team Red dyan, yan, si Atake, meet Atake. So after 3 months na paggamit ng ADB 160, so ngayon lang ako magre-review. So ngayon lang nagka-time na mag-review na ito. So at least nagamit na natin. At least maganda naman yung view natin, di ba? At least magre-review tayo sa magandang lugar, hindi yung sa garahe lagi. Di ba? So yun lang. So shoutout pala sa Team Sec. Gamit tayo ng Team Sec modular. Revolt Eclipse. Yan. So yan, may bago tayong rosary. Na-publish na natin yan sa sa Antipolo. Alright, so umpisa na natin, isa-isahin muna natin. So ano nga ba meron dito sa ADB 160 na to? Yan, isa-isahin natin. So si Honda ADB 160 is now equipped with a new generation 157cc. Yan, 4 valve, liquid cooled. So may ESP plus engine na siya, offering advanced technology with 4 valve mechanism and low friction technologies to provide excellent power output and environmental performance. Fuel efficient na rin pala to si Honda ADB 160. Yun. So, pero mas fuel efficient pa rin talaga si Click. Syempre, si Click walang tatalo doon, at saka si kay Beat. So, may taglay itong lakas na na maximum power of 11.8 kilowatts at 8,500 RPM.
and a top torque of 14.7 Newton meter at 6,500 RPM. Yun nga, which proves more than enough for a reliable ride that takes you from daily commuting to leisure trips. Yan. So syempre, di ba, meron siyang HSTC, Honda Selectable Torque Control. So yan yung bagong ano niya, advanced feature niya na helps balance the work of the wheel rotation. This prevents the slipping of the rear tires, especially on wet and slippery roads. Yan. So kapag medyo madulas nga yung ano, daan, nababalance na ito yung bilis ng gulong. Magsasabay dun yung bilis ng likod, rear tire dun sa harap. Basta sasabay sila para hindi kayo hindi kayo basta-basta masemplang, syempre. Yun, sa pagkadulas nga. So yun nga, meron nga tong anti-lock braking system, yung tinatawag na ABS. And wavy disc brakes. Yan, ito yung sistema na to, provides better braking ability as well as aggressive look. Yan, di ba? So meron din itong USB charging port para sa mga latest model nga. So yung ADB 160 nito, meron tong ito nga yung matte gun, meron kulay na variants, color variants na matte gunpowder black metallic. Tapos ito nga yung sa atin yung matte solar red metallic, and syempre yung puti matte pearl crater white. So meron tong 164,900. So hirap kumuha ng cash nito hanggang ngayon. Anong month ngayon? June 2023. So mahirap pa rin kumuha ng ng cash. So sa atin ito, hindi ko kinuha ng cash to. So kalahati lang dinown ko. Tapos pwede naman kasi installment, bigay ko na sa 100, tapos gawin yung 1 year, tapos after 1 or 2 months na pagbabayad, o after 1 month, pwede yung kalahati uli, bayarin yung 6 months yung kalahati para maliit na lang interest nyo. Let's say interest na lang mga 15,000 na lang. So yun ang gawin nyo. Pwede naman yung ganung proseso. Ayan. So syempre may rebate kapag maaga kayo nagbayad, di ba? So isa-isahin natin. So syempre ito, yun, may USB charging port nga siya. Yan. USB na siya, hindi yung cigarette lighter Hindi yun. So 2.1 ampere yan. Tapos yun, nakita nyo kasi na medyo nakasetup na rin kasi to sa akin. Yun, nakasetup na. So about sa niya, buksan natin. Yan, sa panel niya. So masyadong nasisilaw, kita nyo ba? So yan, 12.6 volts. Yan, normal yan. Pero kahapon remind ko lang kayo, kahapon nagpa-picture ako dito, hindi naka-open yung makina ko. So na-open ko, hindi ko in-open yung makina ko, binuksan ko lahat ng ilaw ko, yung MDL ko. Tapos yung malaking ilaw, mga 10 minutes sigurong nakailaw lahat yun, pati high beam. Hindi ko pinandar yung makina, yung mali. Dapat pala paandarin niyo yung makina para hindi kayo malobat. So after kong gawin yun, nalobat ako. Pumatak ng 8 point something or 7 na lang. Volts na lang. So ayaw ko marga. So akala ko bibili na ako ng ng panibagong battery or i-charge ko. So pinahinga ko lang mga 15 minutes. Tapos nung binalikan ko, pwede na uli. Pumalo na siya ng mga 11 or 12 volts. Aandar na yan. I-click nyo, aandar na yan. Kasi kapag mga 8-7 na, malabo talaga. So kailangan talaga pag mag-open kayo ng ilaw, yan, busina, i-running nyo na lang yung makina. At least nagcha-charge siya. So wag yung hayaan may bukas. Tsaka kailangan laging naka-off to. Pag sa garahe, i-off nyo laging ganyan. Yan, off nyo. Wag yung hayaang naka-open lang na naka-open kasi magdidiskarga nga yan. So yan, balik tayo dito. So syempre may traction control. Yan, traction control. Pero pwede naman tanggalin yung traction control na yan. So yan yung HSTC. Yan. So paano tanggalin yung HSTC? So yan tingnan nyo
ito nakatanggal yan naka-cross na yung T eh. So balik natin uli, yan. Tapos i-long press nyo to, mawawala yung T. So ibig sabihin may traction control kayo. Pag nilong press nyo uli, lalabas yung T, ibig sabihin disable nyo yung yung traction control. So sa mga hindi nakakalam, ang traction control is kapag disable nyo yan, tinanggal nyo yan, ginawa nyo ganito, malaking bagay yan kapag sa ahon kayo. Lalo na kapag sa bagyo, yan, mga ganyan, yung talagang matatarik, ahonan talaga. Pero kanina, sa Antipolo, ano naman ano ko naman kami, 70 kilos ako, si OBR is 80 kilos. 80 kilos. So smooth na smooth naman, hindi naman ganun ka hirap. Talagang swabe pa rin, malakas talaga si ADB. Wala pang traction control 'yun. Naka-on pa rin yung traction control. Naka-on yung traction. So naka-on nga kanina yung traction control. Kasi syempre sa mga dulas-dulas 'yan eh. Maiwasan niya for safety purposes kasi ang traction control. Kapag slippery, yung mga madudulas na daan, kapag umuulan, hindi kayo basta-basta masesemplan kasi nga yun ang nagsisilbing yung nag-on yung traction control nyo, yung iniiwas kayo dun sa madulas kayo, kaya sumasabay yung real wheel sa front, sasabay siya, so hindi madulas. So kapag pinatay nyo yan, mas more power, yun nga lang hindi safe, kaya pwede mo rin disable yan talaga yung traction control yan. Ito katulad nito, ramdam mo yung power dyan sa mga ahunan, akyatan, punta kayo sa gada, yan, talagang ramdam nyo yan. So next tayo. So kailangan lang natin yan, for safety purposes, i-on natin yung traction control. So dito sa average consumption, so 32.9 kilometers per liter yung gamit ko. So medyo malakas ako sa sa gasolina. Medyo hataw-hataw kasi, depende kasi sa mo yun eh. Sa riding habit mo eh. Ayan, kung behavior mo, kung paano ka yung bigla ka na lang rev ng rev, banat ng banat, di ba? Yung gigil na gigil. Pero kung average lang, hindi yan, abot yan ng mga 45 liters per liter. Yan, depende yan sa gamit mo, sa pagpiga mo ng gasolinador. Yan. So 12 volts tayo. 12 volts, tama. And 36 degrees ngayon. Tapos dito, ayan, wala na yung elapsed na yan, wala naman yan. So dito, total 217 kilometers. Oh, talaga. Malayo-layo na rin pala. So trip A ko, 167 kilometers. Trip B, ganun din. Alright, so yun lang naman makikita nyo, yun, high beam. So meron tayong setup na kasi pang na to eh. Meron sa YouTube ko na ito kung setup ng auxiliary ko. Auxiliary MDL, TDD Giant Eye. Tapos yung CB500 passing light. Tapos switch ng ng loud horn at saka stock horn. Tapos ito X1 Plus MDL. So yan lang naman, check nyo lang yung YouTube ko. Yan, andun naman yung rewiring ni Redline Motoshop. Yan. So tapos check natin yung upuan. So marami namang laman. Mga extra damage. Check natin kung kasya yung full face helmet. So sad to say, hindi siya kasya yung full face. Yung half face lang ng Honda, yun lang kasya, pero yung full face hindi talaga kasya. Pero dito sa top box ko na Nura 45 liters, kasyang kasya kahit yung helmet ko na Evo DX7, kahit may tapaludo yun, mas malaki yun, kasyang kasya. So makita nyo rin dun sa isa kong vlog, sinukat ko rin yung 45 liters na Nura dito, kasya yung full face helmet, kahit DX7, kahit may kahit may visor yan, may tapaludo. So yun, may rin na tayo comparison nito ng Duhan Nura Smoke Sec. So meron tayo yan, check my YouTube na lang. So yan, ito rin, check rin nyo yung sinetup ko, check na lang sa YouTube kung paano ginawa to. Ito, yan yung rewiring yan. So syempre naka 157cc nga to, so malakas na talaga. So yung syempre naka shock natin, naka Showa tayo. So nilagyan ko ng cover, tinan mo ang dumi, no. So nilagyan ko na ng cover yan.
Naka-glass ano na rin kasi yan coating. So naka-gloss coating nga pala tayo. Check na rin sa YouTube ko kung paano mo magginawa at saka kung magkano, mga 2.5 lang. Pero tingnan niyo kung paano ginawa. Pwede yung DIY yan. So dumako naman tayo ngayon sa engine. Yan, dumako, ang lalim nun, Brad. So 4-stroke, 4-valve, single overhead cam, liquid cooled, tapos may ESP plus. So 157cc nga, electric ACG starter, full transistorized. Syempre naka hydraulic disc with ABS siya sa harap. Dito sa harap. Ayan, hydraulic disc siya, pero dito yung ABS niya sa harap. Tapos sa rear brake niya naka hydraulic disc. Walang ABS sa likod niya, rear brake niya. Ayan. Tapos syempre may ground clearance siya na 165 mm. Ayan. So same ground clearance palang din naman sa ADB 150, pero yung ADB 160 kasi na to, may tabas na yung ano. Medyo binabaan na nila to. Yung upuan na yan. So medyo bumaba na siya. Pero yung ground clearance niya ganun pa rin. So bumaba nga yung ground clearance, ganun pa rin ground clearance, pero bumaba lang yung upuan. So yung fuel tank niya, so fuel tank capacity, meron siyang 8.1 liters. So pag binuksan nyo, dyan nyo lang lagay yung takip. At saka naka 12 volts siya na battery. Yan, 12 volts yung battery niya. Syempre nga, fuel consumption niya, yung average niya talaga, yung hindi walwal, 45 kilometers per liter. Yan. Yun yung isa test method nila. So may maximum power nga na 11.8 kilowatts at 8,500 RPM, and maximum torque ng 14.7 Newton meter at 6,500 RPM. So sa tire size naman tayo sa front, punta tayo ng front. So sa front is 110 by 80. So 14 inches to na tubeless na naka-mugs. Cast wheel type niya, cast wheel. Tapos sa naman, sa rear naman tayo, dito sa rear, meron siyang 130 by 70, 13 inches na tubeless na na mugs. So overall dimension niya, sa length width height niya, 1950 by 763 by 1196 mm. Yan. So seat height is 780 mm. Yan. So bumaba siya ng 15 mm. Kasi yung dati sa ADB mas mataas ng 15 mm. So i-add yun lang. So mayroon yung 795 mm yung seat height dati nung sa ADB 150. So ngayon dito sa ADB 160, 780 mm na lang. Ayan. So medyo ma-vibrate lang, may vibration, pero ayos na naman, tolerable naman yung ayos naman. Hindi naman ganun ka-vibrate. Okay lang naman sa akin. Tapos regarding dito sa sa skid plate, sa engine cover, meron na ako mesin yung tatak from Indonesia. So hindi ko pa nalalagay. So hati kasi yung kapag usapang skid plate, hati kasi kesyo daw kapag nabarag, nabangga, kapag sobrang malakas na bato or napuwersa yung skid plate, tinamaan, mas lalo daw masisira yung engine kasi nga nandun yung torniluhan. So iba naman, malaking bagay daw talaga, kahit mga semi off-road lang, talagang may pakinabang yung skid plate. Oo naman, meron naman talaga pakinabang yung skid plate. Yun. Pero yun nga lang, wag lang yung mapuwersa talaga tapos kumalas dun sa tornilyo at saka malaki maging damage dun sa makina. So iwasan na lang nating gamitin sa off-road talaga, yung medyo talaga iba, kasi nakita ko nalagay talagang ino-off-road talaga eh. So hindi naman kasi advisable masyado kasi lang to scooter to yung mga XADB yun, 750 yan, pwede yun. Mataas talaga yun, tsaka malakas. Yan, mataas talaga yung ground clearance nun. O kaya mag CRF na lang kayo, Honda CRF yan. Yung tagang pang trail, KLX, yan, CRF, yan, 150, yan. Yun na lang gamitin nyo. Pero ito, iba naman kasi function nito. Semi off-road lang, tamang off-road lang.
Yung mga graba-graba lang, yung konting lubak at saka mga humps. Yan, suabing-suabe yung ADB. Dito sa dito sa subdivision na to, daming humps dito. So makita nyo mamaya sa video ko, okay naman yung rides niya sa humps. Walang smooth na smooth talaga, wala akong masabi. So dito pala, ayun na, seat fuel. So seat bukas yan, tapos fuel press nyo lang, bubukas yan. Yan. Tapos kapag i-lock yung manibela, press nyo lang to, press nyo, tapos ikot nyo sa lock. So ikot ko so ikot ko muna yung manibela. Yan. Tapos ilalak ko ngayon. Yan, nakalock na siya dito. Nakalock, yan. So nakalock na siya ngayon. So ganun din, kung gusto niyo sa kabila, push nyo muna. Sa kabilang side naman, yan. Tapos push nyo uli. Yan, nakalock na yan. Hindi mo yan na mabubuksan. So ganun lang. So pagdating sa muffler, napakatahimik. Okay siya, hindi siya kung kayo na lang, sa inyo na lang yun, gusto nyo magpalit ng muffler. So ngayon kasi na-enjoy ko pa yung stock muffler, stock engine, tsaka na muna yung mga palit-palit ng panggilid o remap, tsaka na yan. Hindi naman ako nabibitin sa power, malakas naman, kaya okay to. Wala, hindi naman tayo pang racing. So yun lang. So ito yung crash guard, pagkabit ng crash guard, tsaka top box with side pannier. Sa YouTube ko na, sa YouTube, check my YouTube na lang, andun na yan kung paano kinabit to. Red Moto Shield. Yan, Red Moto Shield. So ito pala, Red Moto Shield, naka-customize tayo, pangalan ng anak ko. Yan, actually pangalan namin lahat yan Yan, alright. Pero meron din akong X niyan, yung bagong design ng Moto Shield. Meron din yung pa-X, ADB 160. Meron din ako. Pwede naman kasing palit-palitin yun So yan, meron tayo niyan. So syempre Showa nga, nabanggit ko. Showa. Wala namang sa Showa. Maganda talaga yung suspension na Showa. Yan na nagpamahal dyan Syempre yung Nissan, yung caliper. Yung caliper niya, isa yan sa nagpamahal dyan. Syempre yung Nissan, makikita nyo lang yan sa mga big bike. At saka yung Showa, makikita nyo lang yan sa mga big bike na suspension, at saka yung Nissan na caliper. Yan. Yan ang mga nagpamahal dyan. Yan So yan nagpamahal dyan Nissan din yan Yan, kita nyo. So yan, marami nang customize. Yan. So nasa YouTube lahat yan. Ito, pagpalit na ito, parating na yung grills ko. Yan. So yan na. Alright, sana may natutunan kayo. So enjoy the view. Yan. At least na nag-review tayo sa magandang lugar. Para at least maiba naman yung hindi lang puro motor, di ba? Yan. Alright. So tara, wala tayo coffee rush. Be-breakfast pa kami dun. Brunch na pala, brunch. Alright. God bless. Ride safe. Ciao. So dagdag ko lang pala kapag about sa side stand. So side stand niya, kapag umaandar yan, tapos binaba yung side stand, mamamatay siya. So usually sa mga big bike yan, ganyan yung yung safety features niya, na kapag binaba mo yung side stand, mamamatay yung makina. I-start mo ulit for safety purposes yan. So testing natin So testing natin. So ayan mandar siya. Naka-center stand kasi, kaya sobra yung vibrate. So baba natin yung side stand. Yan, mamamatay siya. So ganyan din sa mga, mostly sa mga big bike, ganyan na yung mga features, na mga safety features. Tsaka sa mga premium na scooter din. Pero sa mga iba na mga ibang mga motor na hindi pa ganyan, sa mga manual, sa mga underbone,
So sa ibang premium na scooter, ano siya, ganyan na rin yung features niya. Yan. Tapos isa pa yung kapag na traffic ka, kusa na lang mamamatay yung makina. So meron itong features na ano, pag nasa traffic ka, within 5 to 6 seconds mamamatay yung makina. Tapos kapag tinatol nyo, tsaka sa aandar uli. Yan, kasi ano yan, for fuel efficient yan, yung mga ganyan, pagtitipid yan. So mas nakakatipid tayo kaya ng fuel kapag nakahinto tayo. Yun. Yan, bago mag 10 seconds or 6 to 7 seconds mamamatay siya. Tapos i-throttle nyo lang, aandar siya uli. Malaking bagay kasi pwede ka lang gumilid tapos mamamatay. Saka pag alis ka, throttle ka lang uli, makakaalis ka kaagad. Yun ang nagustuhan ko kasi mabilis kang makakaalis. Gumilid ka, huminto ka lang saglit, titigil yung makina. O kaya magtatanong ka lang, magtanong ka. Tapos pag natanong ka, nakapagtanong ka na, batche ka, throttle ka lang, batche ka na uli. Bilis lang, yun ang nagustuhan ko din. So basa siya ngayon, ilinis natin. So Marilaki tour kasi ako kahapon, so solo ride, so kaya nilinis natin. So ito, may space to dito so huwag yung kalimutan linisin to kasi dito pumapasok yung mga putik so maputik kasi dinanan ko kahapon. Sa ADB 150 kasi sarado, alam ko sarado yung sa ADB 150, dito kasi open na, so huwag yung kalimutan linisin yan para maganda yung ano, para hindi mamuo yung dumi dyan, linisin nyo maigi. Alright. Thank you, boss. Ano name mo, boss? SG Camilo San Siro po. Yun. Salamat, boss, ha. Medyo sarado lang. Kaya, ano, sunod balik na lang kami dito. Salamat kasi at least nakapahangin kami dito. So, yan. May sticker si boss. Yan, no? Siya yung kinakauna-unang sa bagong ano natin, style, pabilog na. Ito, yung luma kasi ganito. Ito, yan. So, yan yung bago. Ayan, 5 yung kinuha niya. Alright. Thank you, boss! Thank you. Yun, yan. Paano niyo, sir? Yan, Yun, gopings, oh. Thank you. Papicture lang muna kami kay kuya.